Duha sila magabot, dugan. Di ako na usa, duha sila fight. 1点2対2っていう。1点2で50。それはないよね。1点2で50。Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Sa wakas, ibinahagi na ang panayam nila ni John Riel Casimero na isa sa mga promoters ni Casimero na nagmamayari ng asignboxing.com na YouTube channel na si Mr. Ichitaro Ishii. Kaya naman ay aking ibabahagi sa inyo ang kanilang pinag-usapan. At dahil sa Cebuano po ang ginamit ni Casimero ay ipapaliwanag ko ito sa Tagalog. Tinanong muna si Casimero kung ano nga ba ang masasabi niya sa laban nila ni Naoya Inoue at ni Stephen Fulton. At ayon kay Casimero, maganda ang laban nito. Kaya lang itong si Fulton ay mabilis nga pero walang lakas. Habang itong si Inoue ay malakas na at mabilis pa. Kaya kung masapol ni Inoue si Fulton, delikado itong si Fulton na ma-knockdown. Pero dahil itong si Fulton ay magaling din umilag, kaya maaring aabot ng huling round ang bakbakan nila. Kaya para kay Casimero, Fulton versus Inoue, ito ay 50-50. Pero kung ang usapan naman mga kwento ay patungkol kay Fulton kontra Casimero, para kay Alas, mismatch ang laban nila. Dahil siya ay mas mahutak at malakas pa kaysa kay Fulton. Kaya dapat talaga nasabay na lang na labanan ni Casimero sina Inoue at ni Fulton sa ibabaw ng lona para ang resulta ay maging 50-50 na. Kaya dahil dito ay napatawa na lang ang nagtanong at ang promoter ni Casimero dito. Ibinahagi naman ni Casimero na dahil maraming mabansa na siyang dinayo, marami na siyang mga teknik o mga fighting style na natutunan niya. Kaya sa karanasan niya ito ay nagbigay sa kanya ito kung ano nga ba ang dapat na estilo na gagamitin sa sinumang makakalaban niya sa ibabaw ng lona. Kaya sa katanungan, kung ano nga ba ang estilo ni Casimero? Ayon kay Casimero, ito ay mixed fighting style dahil magdidepende yan kung sino nga ba ang kanyang makakalaban. Pinapili naman si Casimero kung sino nga ba talaga ang gusto niya na makaharap, si Fulton ba o di kaya si Inoue. At ayon kay Casimero, gusto niyang kalabanin talaga itong si Naoya Inoue. Nagbigay naman ng prediksyon si Casimero sa laban nila ni Inoue at ni Fulton at para sa kanya, ito ay abot ng desisyon. Pero kung sino man ang mananalo ay 50-50 ito. Samantala, naniniwala naman si Shakur Stevenson na kapag makalaban niya itong si Gervonta Davis ay may tuturing ito na isang pinakamalaking laban at pinaka-the best na mangyari sa sport na boxing. Para kay Stevenson, itong si Ryan Garcia kasi ay isang preschooler lang na boksingero. At ayon pa sa kanya, ang kalibre ni Garcia bilang isang boksingero ay hindi nabibilang yan sa mga top level fighters. Left hook lang ang panlaban ni Garcia at may pagkakataon pa na 3 left hooks ang sunod-sunod na pinakawalan niya. Hindi dapat gawin ni Garcia kapag ang kalaban ay katulad ni Davis dahil dina-download na yan ni Davis sa kanyang utak na para daw computer at alam na kung ano nga bang gagawin kapag aatake na namang muli si Garcia sa parehong atake. Kaya para kay Shakur, naniniwala siya na napakagandang laban talaga kung may kasa ang laban nilang dalawa ni Davis. Mga kakwento, talaga namang dayo king itong si Casimero. Subok na lumaban kahit pa sa baluarte mismo yan ang kalaban. Marami nga ang nagsasabi na yung estilo ni Casimero ay napakahirap na basahin dahil napaka-unpredictable ang kanyang mga galawan na nagpapahirap sa kanyang mga kalaban. Pero ganun pa man, alam naman natin na imposible pa talaga sa ngayon ang Inoue versus Casimero. Pero para sa iyo, para sa kasaysayan ng boxing, gusto mo ba na ang dalawa talaga ay magbakbakan sa ibabaw ng lona? Naniniwala ka rin ba
ito rin ang sigaw at hiyaw na maikasa ang bakbakan nilang dalawa. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito ay aba, gawin mo na. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jean Magtulis, kay kakwentong Visalog TV Official, kay kakwentong Barry Aguilar, kay kakwentong Luciano Jr. Mejorada, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito yung mga kwentong di pa nakwento sa inyo.